Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni San Juan Crisostomo, isang obispo at pantas ng simbahan. Bakit ba madalas sa buhay natin, palagi natin tinitignan at binabantayan ang buhay ng ibang tao? Why do you keep on checking on other people's lives? Yan yung kahinaan natin eh. Yan ang problema natin. Maaaring dahil hindi mo gusto ang iyong buhay. At marahil dahil ikaw ay naiinggit sa buhay ng ibang tao. Bago mo tignan at bantayan ang buhay ng iba, tignan mo muna at pasalamatan ang buhay na pinagkaloob ng Diyos sa iyo. Dahil may grasya ka din naman na tinanggap. May mabuti din na nangyayari sa iyong buhay. Sa mga pagkakataon na kung saan tayo ay naghusga, na tayo ay naghanap ng butas sa iba, sa mga pagkakataon na nainggit tayo sa ibang tao. Aminin natin ito. Pagkalungkutan, pagsisihan, para tayo makita muli na karapat-dapat sa mga banal na misteryo. Hinaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinalalakas mo ang loob ng mga mananalig. Niloob mo magkaroon ng katangi-tanging kakayanan ang obispong si San Juan Crisostomo sa paglalahad sa iyong salita at sa pagtitiis ng mga pasakit buhat sa mga ayaw tumanggap sa iyong aral. Ipagkaloob mong kami natuto sa kanyang pinagmalasakitang ilahad ay mapalakas ng halimbawa ng kanyang pagpapaumanhing di mabubuwag. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ngayo't nangangaral ako ng mabuting balita ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling inaatang sa akin. Sa aba ko, kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita. Kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako may gantimpalang hihintayin. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin, sapagkat ito'y ipinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang maipangaral ko ng walang bayad ang mabuting balita, at ang di ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagapangaral. Malaya ako at di alipin ninuman. Ngunit napaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng lalong marami. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang ay mailigtas ko, kahit sa anong paraan. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita, upang makibahagi ako sa mga pagpapala nito. Alam ninyo na ang mga kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat. Ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala.
Kaya pagbutihan ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang putong na panandalian lamang. Ngunit ang putong na hinahangad natin ay panghabang panahon. Kaya ako'y tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang sarili. Baka pagkatapos kong mangaral sa iba, ay ako naman ang itakwil, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo mga maya'y nagpupugad. Maging ibong layang-laya sa templo mo'y nagagalak. May inakay nakalinga sa tabi ng iyong altar. O poon, Hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, silang dooy tumatahan. At palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo'y umaasay masasabing mapalad din. Silang mga naghahangad na sa siyo'y makarating. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang haring dakila, ang tunay naming sanggalang. Kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay. Sa sino mang ang gawain ay matuwid at marangal. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Alleluia, 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 alleluia. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, tinanong ni Jesus ang kanyang maalagad ng patilimhaga. Maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitignan mo ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo naman napapansin, dahilan ang iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing." Ngayon hindi mo naman nakikita ang dahilang na nasa iyong mata. Mapag-imbabaw, alisin mo muna ang dahilan sa iyong mga mata at makakakita kang mabuti. Sa gayoy maaalis mo ang puwing sa iyong kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. May dalawang bagay na pwede po nating gawin para agad-agad tayo po ay maging masaya at payapa. Do you want to know the secret so that you can immediately become happy and peaceful? Do these two things.
Number 1, do not judge. Amen? But the second is, do not try to find fault always in other people. Mga kapatid, tandaan niyo po ang dalawang sikretong yan. Huwag kang maghuhusga. At pangalawa, huwag kang palaging maghahanap ng mali sa iba. Ano po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Napakalinaw. Tingnan mo muna ang sarili mong mata. Baka may troso ka. Nakikita mo yung tuwing, yung maliit na pagkakamali ng iyong kapatid. Ngayong ikaw naman, napakalaki ng iyong kasalanan. Alisin mo muna, linisin mo ang iyong sarili. At doon ka pa lang makakatulong na makakalinis sa buhay ng ibang tao. Mga kapatid, ang dalawang bagay na ito, madalas ay kasalanan natin. Yan ang nagiging daan ng maraming problema. Yan ang nagiging daan bakit nagiging mabigat ang ating buhay. Number 1, iwasan po natin na maging mapaghusga sa iba. Ang hilig nating nangihimasok sa buhay ng ibang tao. Hindi po ba? In other words, napakarami sa inyo ang pakialamero. Isang dahilan yan. Bakit ang daming mga tao, minsan hindi nila sinasabi sa iyo, sumasakit na ang loob nila. Nagagalit sila at naiinis sa iyo. Minsan, makita mo yung kaibigan mo, agad tatanungin mo, ay, tumaba ka? Anong pakialam mo? Kung gustong kumain ng tao, kung nag-i-enjoy siya, yan na lang ang libangan niya. Yung mga iba, papansinin, ay, pumayat ka. Kung talagang gusto niyang magpaka-sexy, anong pakialam mo sa buhay niya? Meron naman mga iba, nakikialam, naghihimasok sa buhay ng iba, sinasabi, bakit bumili ka ng second hand na sasakyan? Dapat brand new. Sakit lang ng ulo yan, second hand na sasakyan. Bakit? Pera mo ba yan? Bakit? Ikaw bang nagbayad doon sa sasakyan? Mga kapatid, bago mo pakialaman ang buhay ng ibang tao, bakit hindi mo bigyan ng pansin ang sarili mong buhay? Kung gusto mong maging healthy, magpaka-sexy, magpakapayat, mag-exercise ka. Kung anong gusto mong gawin dyan sa iyong pera, gamitin mo. Huwag kang maghihimasok sa buhay ng ibang tao. Buhay nila yan, may sarili kang buhay. Amen? Ang dami po mga nadidepress. Bakit? Kasi ang dami mga chismoso-chismosa. Problema ng iba, pinakikialaman, may pinag-uusapan sa pamilya, pati sila nakikisawsaw pa. Halimbawa na lang po, itong problema ng pamilya dito sa social media ng nanalo na Olympic gold medalist. Ang tagal-tagal na po niyan na issue. Hanggang ngayon nakikita ko pa sa feed ng Facebook. Problema nila yan, hindi mo problema yan. Kung meron silang away ng kanyang ina, sila na lang mag-usap. Bakit pati ikaw, nagbibigay ka ng opinion mo sa kanila? Ang tanong, yang bang sinasabi mong opinion, yang ba sinasabi mong advice, ina-apply mo ba sa sarili mong pamilya? Baka ang galing mong magsalita, pero sa mismong pamilya mo, sa mismong buhay mo, hindi mo magawa-gawa. Kaya nga, nadidepress ka kasi hindi mo naman problema, pinoproblema mo. Kung meron ka na nakikitang pinag-uusapan na issue sa social media, swipe mo na lang, scroll mo na lang. Huwag mo na lang papansinin. Yan ang nakakadagdag ng iyong lungkot. Meron po mga iba, sasabihin nila, Father, concern lang po ako. Gusto ko lang naman pong tumulong kaya nagko-comment ako. That's well and good. Maraming salamat po kung concern kayo, kung nagmamahal kayo, kung meron kayong magandang kalooban. Pero alam niyo po ba, kung talagang concern kayo, alam niyo po ba kung gusto niyo talaga makatulong dun sa mga taong may pinagdadaanan na problema, huwag kayong magsasalita. Huwag kayong magbibigay ng payo.
Ang pinakamagandang gawin na pagtulong sa mga tao may pinagdadaanan na problema o bigat sa kanilang buhay. Ano? Yung damayan mo sila. Yung samahan mo sila. Yung pakinggan mo lang sila. Na-appreciate nila yan. Kung nakikita mo, yung isang kaibigan mo, kakumari mo, kamag-anak mo, merong pinos doon sa Facebook, doon sa wall niya, nagpaparinig, i-private message mo siya. Tanungin mo siya. Sabihin mo, anong problema? Makikinig ako. Yun po yung mas maganda. Kesa doon sa nagko-comment ka, doon sa thread niya, hindi po nakakatulong yan. Hindi nakakabuti yan. Amen? Diba? Kung bibigyan mo lang ng pansin ang sarili mong buhay, magiging busy ka na at mawawalan ka ng oras at panahon na makialam pa sa kung anong nangyayari sa buhay ng iba. Gusto mo ba 90% ng problema mo sa buhay mawala? Subukan mo yan. Yung sarili mong buhay, pagbutihin mo muna yan. Ingatan mo ang iyong sarili. Mahalin mo ang iyong sarili. Mahalin mo din ang sarili mong pamilya. Sila muna, ikaw muna, bago ang ibang tao. Amen? Pero pangalawa, kasalanan din po natin. Iwasan natin palaging maghanap ng mali, ng hindi tama, ng butas sa buhay ng ibang tao. Ang dami po mga misis, yan ang kanilang pagkukulang. Palagi na lang binabantayan ang kanilang mga mister. Tinitignan kung sila ba'y nangangaliwa, kung meron ba silang kulasisi. Palaging tinatawagan yung kanilang mister dun sa kanilang trabaho, every 5 minutes, 15 minutes, tinatanong kung ano bang ginagawa nila. Pag ayaw sumagot sa cellphone, nag-iinit agad ang ulo, naiinis agad ang misis, pati yung mga katrabaho ng mister, ginugulo, tinatawagan. Minsan, pag mag-CCR yung mister, agad, kukunin yung cellphone, kakalkalin na, i-check na, titignan, baka meron ng ka-text. Pag hindi pa nakontento yung mga iba, nag-hire pa ng private investigator. O kaya sila mismo, sumasakay ng taxi, sinusundan, tinitingnan ano bang ginagawa. Mga kapatid, mga misis, tanong ko po sa inyo, masaya ba kayo na ganyan yung ginagawa nyo sa inyong mga mister? Sagutin nyo po, natutuwa ba kayo sa palagi niyong binabantayan, tinitignan, kung sila ba ay nagkakasala, kung sila ba ay nangangaliwa sa inyo? Sigurado ko po, hindi kayo masaya. Di ba? Kung mahal ka ng tao, ang palagi mong makikita sa kanya ay yung tama niyang ginagawa. Amen? Kung mahal mo ang isang tao, kung magkamali man ng taong yan, papatawarin at papatawarin kanya. Father, kung talaga nangangaliwa, problema niya yan. Kung kutob mo, pinagpapalit ka niya. Kung kutob mo, meron siyang ginagawa na patago, pagdasal mo siya. Itaas mo siya sa Diyos. Ipanalangin mo siya. Kasi hindi nakakatulong yung pinupulis mo ang iyong asawa. Amen? Kung man pagtaksilan ka ng iyong mister, kung man ayaw ka ng isang tao, ang tanong, bakit kaya niya ginagawa yon? Ang sagot ko po, hindi ko alam. Siya lang ang makakasagot niyan. Mabuti niyong gawin, tanongin niyo siya. Amen? Kesa sa palagi mo na lang hinahanapan ng mali ang taong yan. Mag-usap kayo ng mabuti. Pero ang paalaala, kung mahal mo ang isang tao, magkamali man siya, magkasala man siya, magkulang man siya sa'yo, ang mahalaga, mahal mo pa rin siya. Hindi po ba? My dear friends, there will always be two choices in our life. The first choice is you can be the person who looks at the soil and only sees that it is dirty. But second, you can choose to become the person who looks at the soil and finds gold. Yan po yung dalawang pwede natin piliin sa buhay. Sinong gusto mong maging? Yung tao na palaging nakatingin sa lupa at nakikita madumi? O yung tao na kahit na tumitingin siya sa lupa, ang nakikita niya, may ginto dito. Hindi ka makakahanap ng ginto sa dumi. Kung wala kang pagtsatsaga, kung wala kang pagpapakumbaba, at kung wala kang pananampalataya.
Remember that. If you wish to find gold or treasure in the dirt, you must persevere, you must be humble, and you must have faith. So ask yourself that question. Do I persevere? Am I humble? Do I have faith? Dahil kung palagi kang sumusuko, kung meron kang pride, mapagmataas ka, at kung palagi kang nagdududa sa buhay mo, anong palagi mo makikita? Yung mali, yung pangit, yung negatibo. Mga kapatid, dalawa pong kasalanan na kailangan natin alisin, putulin sa ating buhay para agad gumaan ang iyong buhay ngayon. Number 1, huwag kang maghuhusga. Number 2, huwag kang palaging maghahanap ng mali sa ibang tao. Maging kamukha tayo ni Jesus. Hanapin natin palagi nasaan ang grasya ng Diyos sa ating buhay. Pagkagulo-gulo man ng iyong buhay, may nilagay na grasya ang Diyos diyan sa iyo. Kapag nakita natin ang mabuting grasya ng Diyos sa ating buhay, pinagpala ka. Palagi kang magpasalamat sa Diyos. Amen. Mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang salita at gawa, tinuruan tayo ni Jesus ng mahabaging pagpapatawad ng Ama na naglalayong nagliligtas at hindi pamumuksa. Masundan nawa natin ang kanyang halimbawa habang nananalangin tayo sa Ama. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway piliin ang daan tungo sa pagpapatawad, katarungan, katotohanan at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang tapat at maliliit na mamamayan naway hindi mailigaw ng mga di-tunay at mga ambisyosong pinuno. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang mapigilan at mahinto ang paghusga sa ating kapwa dahil sa kanilang kahinaan at pagkukulang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan natin at sabihin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoon, buksan mo ang mga mata ng lahat ng tao na nawalay na sa landas ng buhay. Sa iyong biyaya, akayin mo kaming pabalik sa iyo na nagmamahal sa lahat. Hinihiling namin to sa ngalan ni Kristo aming Panginoon. Amen. As we
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mong aming kusang loob na paghahain. Ngayon si San Juan Crisostemo ay ginugunita namin, yayamang sa kanyang tagubilin. Inialay namin ng buong puso ang sarili namin upang ikaw ay purihin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang nagniningning sa piling ng mga banal, na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Binibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo kami naliligid na mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kamalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco ang aming Papa, Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay at may pag-asang muling mabubuhay. Ngayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maligayang esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal, si San Juan Crisostomo na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakalahak. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay para mangbigay buhay. Huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo namin sa banal na pakikinabang ay mapagtibay nawa sa amin ng iyong pagmamahal at magdulot ng iba yung katapatan sa paglalahad namin sa iyong katotohanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Huwag kang maghusga, huwag kang palaging maghanap ng mali o hindi tama sa iba. Hindi ibig sabihin yan na hindi na natin dapat ituwid ang pagkakamali ng iba. Balikan niyo ang turo ng ating Panginoon, napakalinaw. Sabi niya, bago mo alisin ang puwing sa mata ng iba, tingnan mo muna ang troso na nandiyan sa iyong mga mata. Ibig sabihin, aalisin mo pa rin naman yung mali. Tutulong ka pa rin naman para maituwid yung buhay ng iba. Pero bago mo gawin yon, ituwid mo muna ang sarili mong buhay. Kailangan araw-araw tumingin tayo sa salamin. Napakaganda po nung nabasa ko, sabi niya, life is a mirror. If you smile at life, life will smile back at you. Bakit kaya negatibo yung iyong nakikita, nararanasan? Baka naman negatibo ang iyong pinapakita. Napakaganda na para sa ating assignment, tignan natin ang sarili natin sa salamin. At maging tapat tayo, maging totoo tayo. Ano bang kailangan kong ayusin sa aking sarili? Ano ba ang aking mga pagkakamali? How can I improve myself more? Bigyan niyo po ng oras at panahon ang iyong sarili bago kayo manghimasok at makialam sa buhay ng iba. Sa sarili mo pa lang, mauubos na ang iyong oras at hindi ka magkakaroon ng panahon para maghusga at para maghanap ng mali sa iba. Harinawa ay maging mas mabuti at banal tayo at maging pagnanais natin na mailapit natin ang ating mga kapatid at minamahal sa Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Kayo ay basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.
Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.